Tulungan nyo na po ang Pangulo. Tulungan nyo na po ang Pangulo. Lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita ng ibang bansa. So yun lang, ang akin ng pakiusap is after nito, sana tumulong na lahat. Mga kababayan, Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Akabukas ko lang ng aking phone. Nakita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, ay tumulong tayo sa ekonomiya. Utang ama. Alam mo BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1 ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo, hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at sa Ayan mga kababayan, news that matters po. Atin pong nakita dito ang nagbabardagulan po yung dalawa, si Attorney Rowena Guanzon tsaka itong si Yusek Castro mga kababayan, na kung saan yung isa naman ay humingi ng tulong dito sa atin at yung isa naman syempre, ba't natin tutulungan naman yung isa? Trabaho nyo ho yan at nagmamalaki pa kayo na kayang-kaya yung gawan ng paraan yan. Ito mga kababayan, ito yung mga kababayan natin sa Cebu, nagrarally po sila dito na kung saan pinagsisigawan nila po itong si PBBM mga kababayan. Ito mga kababayan, panoorin na po natin tong video na to na kung saan, kung yun nung kapanahunan ni Tatay Digong, yung binibigay niyang mga ayuda dito sa ating mga kababayan na nasisira yung mga bahay, yung mga tulong niya is 15K at may mga kasama ng materials mga babayan. Samantalang itong si PBBM, nakita niyo naman since kahapon na i-post na at alam na rin nating lahat na 5K lang yung binigay niya dito sa mga bahay na hindi masyadong nasira at 10K dun sa mga bahay na sobrang sira talaga. Na yan yung pagpapagawa nila. Eto mga kababayan, tumulak na ho tayo sa video na to. Ang Pangulo, lahat po tayo tumulong sa Pangulo para iangat na po yung ekonomiya. Kasi kapag lagi pong may ganito na sitwasyon, negatibo yung tingin dyan eh. So baka hindi gumanda ang dating ng ekonomiya sa atin because baka puro negative ang makita ng ibang. Tignan mo nga tong sinungaling na babaeng to mga kababayan, no? Puro negatibo na nga ang tingin ng mga taong bayan dito sa bansa natin eh. Sasabihin pa niya puro negatibo. Talagang wala ka rin hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan ka lang o talagang binabayaran ka lang talaga ni BBM mo. Isa ka ring trolls eh, no? Alam mo, pera lang ang habol mo dito. Alam mo naman Auntie Claire, kung talaga ano yung sitwasyon ng bansa natin, puro negatibo. Kaya wag kang magdadrama dyan, mag-feeling na puro positive ang tingin nila sa bansa natin. Wala na, lugmok na tayo. Tignan mo na lang yung nangyari dyan sa Cebu, mga kababayan natin, daming nawalan ng bahay. Hindi ka ba naawa sa kanila? So yun lang, ang akin ng pakiusap is after nito, sana tumulong na lahat. Mga kababayan, Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Yan ang tunay na Pilipino. Aking phone, nakita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, ay tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit
at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Yeah. Number 1, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo, hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Eto mga kababayan, panoorin na po natin si Tatay Digong na kung saan namigay siya ng 15K dito sa mga per families mga kababayan, na kung saan iba pa yung mga materials dyan sa mga binigay niya mga kababayan. Eto na po. Opo, gising na sila. Mag-overtime sila para Monday ihatid. Yung akin rin. Monday po na siya. Ihatid ko sa inyo Monday. Lunes, 15,000 per family. Alright. Tapos, tignan mo. Kawawa itong mga kababayan. Mahirap talaga. Yung ano, yung building material siguro. Na magamit yung yero. Yero ang ginagamit yung atip. Subukan ko magpadala dito. Pati kahoy. Kahoy pa kayo dito? Pwede pa tayong magputol ng kahoy dyan sa bukid? Pwede para pambahay lang. Hindi pang negosyo ha, hindi pang laging yan. Iwan ninyo yan sa mga anak ninyo yung kahoy na titira. So, magpadala ko ng mga yero dito. Alam ko man ang ilang ang nasunugan. Bigyan mo lang ako ng July. The whole month of July. Yan ang presidente. Pakumpleto ko yan. Talagang Magpadala ako. kahit anong ipaglalaban mo. Patapos na pala ang July. Hindi ko nga alam anong pitsa itong yawa na ito. Makumpleto ko yan first week of August. Nandiyan na lahat yan. Ako mismo ang magsama sa bukid magputol ng kahoy. Ihatid ko. Tignan nyo ang kaibahan mga babayan. Nung itong si Tatay Digong, ang ating presidente, ang bigay niya 15K per family. Tapos may mga dingding pa yan, materials, yero at mga kahoy para makapagpatayo ulit ng bahay mga babayan. Nakita nyo yung diferensya. Iba pa yung 15K, iba pa yung mga materials. Pero itong si PBBM, nakita nyo yung kapayag niya kahapon. Yung interview niya dyan sa nung binisita yung Cebu, 5K lang dun sa mga bahay na medyo hindi talaga na nawasak at 10K dun sa mga nawasak na mga bahay mga kababayan. Nakita nyo naman na nakakatuwa dahil 10K, 5K lang ang binibigay. Hindi pa po sapat yan. Samantalang sila bilyon-bilyon yung mga kanilang budget na sa DPWH. Barya lang po, parang ipis lang po yung binigay nila. Kulang pa po mga kababayan. Nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo at binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para Nakita nyo na mga kababayan yung kaibahan ng presidente natin na kung sino pa yung mas mahusay at naging tatay-tatayan niya, kung sino yung nag-endorso sa kanya para tumakbong presidente at sinuportahan, kaya nanalo, yun pa yung pinakulong niya mga kababayan. Nakita nyo naman si BBM kung gaano siya tumato dito sa mga taong naglukluk sa kanya sa pagiging presidente niya. Tapos eto pa yung ibibigay niya, hindi niya man lang tinapatan. Okay na rin kung meron kaysa sa wala. Pero dapat man lang mga kababayan which is dapat mas malaki pa naman dun. Dahil ano ba naman bibili mo sa 10,000 lang? Wala pa yung mga gamit. Hindi ho tama po yan. PBBM, nakita mo naman yung mga budget natin, napakalaki. Kung saan winaldas ng mga kawatan ninyo. Tapos yan lang ang binigay ninyo. Hindi ho tama po yan. Ha? Dapat talaga hindi pa po sapat yan. I-doblehin mo pa po. Bakit ho ba? Ubus na po ba yung budget natin?
Hello. Hello, kumusta Sugbo? This is Ibi Hogalbot here, hakbang ng Maisog, Cebu. We are currently going to Iloan. Apparently we were being stopped by our brother police officers for no reason at all. Kalma Ang lang, atong bay. Drum and Bugle Corps o ang atong caravan going to Liloan aron sugaton si BBM, ipahunong ta sa atong mga amigos kapulisan nga why rason. I don't know why. Kanina rami din init kay tanan, wala mi magsaba-saba, niagi rami, pero gipahunong tas mga pulis, no? I don't know kung saan ni sila nga unit, Station 6 probably. Yes, attorney. Okay, no? I hope makasabot ang atong mga amigong kapulisan nga kining atong gibuhat ang pagpahibaw ni Bongbong Marcos nga ang mga Sugboanon, no? Wala na gusto sa presidente. Nakasabot ta ang atong mga amigong kapulisan, nituman na sa ilang order from the higher ups, pero nganong naaman sila dinhi, pahunungon ang atong karavan. Ako, mga kababayan, kahit hindi ko naintindihan yung sinasabi ng kaibigan natin na si Bay, alam ko ang sinasabi niya na kung saan yung mga tao dyan ay walang amor dito sa ating presidente na ngayon, na hindi katulad nun yung dati nating presidente na si Tatay Digong. Iba talaga yung impact ni Tatay Digong, mga kababayan. Nakita nyo na lang kung paano siya makitungo kapag nagbibigay ng mga speech sa mga nasalanta nating mga kababayan. Iba yung spirit, mga kababayan, talagang tumatatak dito sa puso natin. Pero tong si PBBM, hindi natin alam kung talagang napipilitan lang. Iba pa rin talaga yung pakiramdam natin dito kay Tatay Digong, mga kababayan. Daghan man ito kayong tabangunon sa probinsya sa Sugbo. Mauni ang gusto ni Bongbong Marcos, mauni ang gusto ni Pambari 4. Ikaw Pambari 4, gobernador man ka, dili ka katawag sa imong provincial director. Aron badlongon ning mga pulis sa Mandawi nga nipahunong sa atong karavan. Okay? Again, we are here trying to chase kay si Bongbong Marcos. Wala mo dayon sa Talamban. Si Bongbong Marcos sa Talamban, and we know na sila ikuan. This is alright. Ang station chief nila. Hi, attorney. Hi. Hello, sir. Hi. Ibi Hogalbot, sir. Ako lang ikuan mo. Padandong kasi kay magwapo ra to kay kasi. Dirito, sir. Landong ay. Okay. Ako lang ikuan lang ko. Sa traffic ba? Kasi Magito na may naka-traffic. We were moving, We were flagged down. We were moving. We were not obstructing. Eto, mga kababayan, sinalubong ito ng mga sigaw itong si PBBM nung nandyan sa Cebu, mga kababayan, yung mga rally nila. Sigaw BBM, resign BBM, yan yung mga sigaw ng ating mga kababayan. Traffic. wala to na lang nato. Hulat to na po ng unsa. I know you know nga walang gyud ka na compelling reason nga To hold us. to stay Yes. away. So we will just take it as an invitation and we won't even think Makita na lang ta kung naamoy pangutana ko. Sir, huwag mong galawin yung mga yan, sir. Nagrarally lang yan. Mga ano yan, mga gusto ayaw nila dito sa pamumuno ng inyong ama-amo. Na kung saan napakahinang leader kung hindi niya binantayan yung ating infrastructure diyan sa Cebu, kaya nagkandaloko-loko, nagkabaha-baha diyan sa mga kawawa naman yung mga kababayan natin diyan, bossing. Wag mo ayan mo lang sila diyan na mag-rally, bossing. kuan inyo mong i-detain or delay or ano, we won't even think that. Ang amo na lang invite me, pero sir, sorry kaayo, we cannot stay for your invitation. We have to go. Kaya nagbuhat na mga may kauban sa konsolasyon. If you like, you can come with us. You can come with us. Hayaan mo na sila, bossing. O kung gusto mo, sumama ka na mag-rally. O kaya kahit wag ka nang mag-rally, wag mo lang silang pakailaman. Total, bayad ka rin naman Bayad pa rin, may sweldo ka pa rin Etong mga kababayan natin na to, hayaan mo na sila dahil pinaglalaban lang nila, nilalabas lang nila yung sa loobin nila dito sa puso nila. Alam naman namin na hindi nyo kayang gawin yan dahil na may pamilya din kayo na kailangan nyo mabuhay. Pero kung gusto nyo talaga maging bayani at mapalitan na talaga, sama-sama na tayo, mga kababayan. Wag mo natin intindin minsan yung prinsipyo natin, importante, pinaglaban natin yung karapatan natin. Yun ang mahalaga, mga kababayan. Sundon mi ninyo, inyong tanawon, kung niagi raman mi, sir. Waman mi mo stationary diri, niagi ra gyud mi. Ni sunod ra mi sa trapiko, wa mi mo violate. Nga para mi galit. Sir, anyway, sir, we won't take a
lot of airtime. Kunya, kasabot sa if you're from here, bahaan sa ka. Mao na. All things, Mao na. all things, ikaw, ganahan ka mo take care sa iyong family, but you're trying You're to here. do your duty. We are not your duty. Kaya na mo ang kaugali mo. Okay, I'm with Attorney Irene as well here, Attorney Irene, and ang atong drum and bugle. Actually, naguna na ang atong Maisog Riders are already ahead of us, no? Pero ang atong drum and bugle corps and our vehicle, no, was flagged down for no apparent reason. Karon daghan ng pulis dire. Kalma lang, Daghan ng bay. pulis na karon dire. Ingat-ingat lang kayo dyan, bay. Igo naman nung tami nga ni Lakaw, ni Agi din wami mo hunong, wami mo obstruct sa traffic. No? Pero I don't know, kinsa ni nga order from the higher up daw, gikan sa taas ang order nga pahunongon mi. Kaya na ako na violation sa traffic or unsa ba. No? Again, this goes to show this administration is really afraid of dissent. No? Di gid nila gusto nga makahibaw ang kadaghanan nga kita ng mga Sugbuanon wala na makauyon sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. Kunya dapat kita mismo mga Sugbuanon kay moari man Bongbong Marcos, kita mismo ang personal nga mopadala sa atong mensahe niya nga kita wala na kauyon sa gobyerno o sa iyang paggobyerno. Nga kung mahimo mo resign as Bongbong Marcos. Ha? Pila na kabuok patay ron sa probinsya sa Sugbo, 124 na. Ang 5th district, ang distrito ni Joke Frasco, 70 plus, and there are still many missing. Unya karon ang atong kapulisan na dinhi gisugo itaon aron pagpahunong sa among gamay nga action, gamay. Talagang gunggong itong administrasyon natin. Kung talagang may awa talaga sila dito, talagang hindi nangyari to. Mga kababayan, pinagpakasarap pa yung mga ibang mga government officials dyan sa Cebu, kumbaga namasyal pa dyan sa ibang bansa. Kung alam na nga nila kung ganyan, pag may mga bagyong season, inuna na sana yung mga dapat inuna, yung mga dapat, alam nila yan. Yung mga pag-safety ng mga tao dyan na nakatira dyan sa Cebu, hindi dapat mangyari yan kung aware lang sila, mga kababayan. Civil action. So, di ba? So, now, na-traffic na hinoon eh. Anyway, hopefully, ma-resolve ni nga issue kay ang atong Maisog Riders to na dito. Basig huwato nila nga mawaas Bongbong Marcos o sa mi palargahon na ni. Napa daghan ng pulis dire if you can see. I don't know, makita ba ninyo? Daghan ng mga pulis nga naroon dire. Okay? Oh, nag-video po dyan sila. No? Okay. Alright, so I'll be signing off and hopefully we can negotiate for us to go. I'll be going live soon when we are in Liloan. Thank you so much, guys. Amping Cebuano, amping mga Sugbuanon. Ingat po kayo dyan, bay. Talagang hanga po ako sa inyo. Yung puso ko, talaga bilib po ako sa inyo. Dyan lang po kayo, mag-iingat po kayo dyan. Wag po kayong magpakapagod dyan. Sama-sama ko po kayo kung kinakailangan. Nandyan lahat yung mga tulong na dyan. Sa mga kababayan natin, tulong-tulong po kayo dyan. Huwag niyong pabayaan yung mga sarili ninyo. Safety ang pinakauna, mga kababayan. Hanggang dito na lang muna tayo, mga kababayan. Maraming salamat po. Isang share, like, subscribe lang po ay masaya na po tayo. Ingat-ingat po kayo palagi, mga kababayan. Maraming salamat po. God bless.